Sweetheart, may kasama akong pare sa labas. Baka I don't need a priest. I'm not a nuna pa. But I'm a lawyer. Far top-notch. I'll present and handle my own case before the court of God. but you might need some assistance. Make a confession, a prayer. Oh. Are you questioning my capability? My ability? My only apprehension is di ako magkaroon ng sapat na panahon para maghanda ng sarili kong kaso. Puro kaso ng ibang taong nasikaso ko. Lakas pa ako. Huwag mong sisihin ang sarili mo. It's not your fault. But I am partly to be blamed. Kasi minsan, narinig ko sa isang religious preacher na ang kamatayan ay takda ng Diyos. At ang kasunod nito ay yung paghukom. It's true. Totoo. Kibit-balikat lang ako noon. Hindi ko pinakinggan ang sinabi ng preacher. Anong ibig mong sabihin? Can't you see? Can't you? We spent millions of pesos consulting specialists, doctors, trying the power of highly sophisticated equipment. I prayed. Even you did. Pero lahat sila walang nagawa para pigilin ang aking kamatayan. Lahat naman ng tao ay namamatay. Una-una lang yan, sweetheart. Darling. You're missing my point. Paano hindi ko maiwas ang aking kamatayan? Hindi ko maiiwasan ang pagharap sa hukuman ng ating Diyos. God is generous. Tatanggapin ka niya sa kanyang kaharian, Do you darling. always rely on the President's power to grant amnesty every time your client receives a verdict? Do you? Don't be naive. Habang malakas ka pa, habang mabuhay ka pa, paghantaan mo na ang kaso mo. Pagharap mo sa ating Diyos. You will have a better chance. Promise me that. Huh? Promise me. I promise. I promise. Sorry, hon. Hindi man lang kita nabigyan kahit isang anak. But I have you. I have you, my darling. Tatandaan mo pa ang theme song natin. I'll be singing. For the last time.
sing it for me? Please. Sure. Anything. Anything, my darling. Anything. I'll be seeing you in all the old familiar places that this heart of mine embraces all day through. In that small cafe, the park across the way, the children's carousel, the chestnut trees, the wishing well. I'll be seeing you in every lovely summer's day, in everything that's light and gay. I'll always think of you that way. I'll find you in the morning sun, and when the night is through, I'll be looking at the moon, 'cause I'll be seeing you. It's unfair, it's unfair, it's unfair. Mukhang nakaka-recover ka na sa pamimigati, Panyero. Okay. Kaya lang, naiisip ko yung sinabi sa akin ni Cora. Which is? My wife, sabi niya paghandaan ko raw yung one of these days, tayo lahat. Haharap tayo sa isang hukuman. Not in this court of humans. Pero in a higher court, in fact the highest court. Kailangan daw paghandaan yun. Because kailangan mas magaling ang presentation natin. Ang ibig mong sabihin, Panyero, there will come a time na sa hukuman ng Diyos will be the counselors at the same time defendants? Parang gano'n Isipin mo nga naman kung okay ang credentials natin, halimbawa, sa hukuman ng Diyos. How would be fair? Can we still practice our profession in the court of God?
What's your opinion about that, Panyero? Well, for the sake of argument, para sa akin, bago siguro natin paghandaan yung magiging kaso natin sa hukuman ng Diyos, edi alamin muna natin kung meron yung sinasabing Judgment Day. Kasi it logically follows, kung may Judgment Day nga, edi may may hukuman ng Diyos. Sinasabi kasi ng ibang mga tao na kapag ang tao daw, kapag namatay, na mabuti, mapupunta sa langit. Kung masama naman, mapupunta sa impyerno. Kapag medyo, half-half, ika nga, medyo mabait, medyo salbahe, dun daw sa purgatorio. Wala ko Iniisip ko, 50-50 nga eh. Kung ano, half-half eh. Iniisip ko, ganito, kung mangyayari yung ganon, sino palilitisin ni Kristo on His second advent kung ang lahat ng nangamatay napunta na sa langit, napunta sa impyerno, napunta sa purgatorio? That's the second coming. Di ba? Yeah. Logical siya. May nagsasabi din naman na ganito, yung paghukom daw ng tao, siyang ikalawang pagparito ni Kristo. May resurrection. Daw. Ibig sabihin, dun daw, bubuhayin uli yung mga nangamatay. Iniisip ko, kung totoo yung huling sinabi ko, hindi pa paano yung mga patay na binagsakan ng bomba. Durog-durog. Yung mga binagsakan ng bomba at saka yung kinain ng pating, Ayun. sinunog, naging apo, naging tutong. Ikalawa, granting without admitting na talagang may hukuman sa langit, ngayon pa lamang talo na tayo. Bakit naman? Because the only thing that we know is the jurisprudence in the People's Court of Laws. We don't know anything about, tanga tayo, in the jurisprudence ng Diyos. We don't even know His court of, rules of court, whatever. At pihado, contempt of court tayong apat. I've been thinking about this, about Judgment Day, for example. Kung totoo ang Judgment Day, mabuti na yung handa, di ba? Ngayon, kung hindi man totoo, at pag-aralan natin to, we've got nothing to lose. Well, paano naman tayo maghahanda? Well, we could learn from people. We could learn about God's laws. Hindi naman talaga sikreto yan. How? Invite law professors from heaven with wings? We can do this. Ano? We could invite preachers from various denominations, di ba? Mahihilig mag-i-explain yan, di ba? Then, we could probably ask them, to present their side, to give us evidence, concrete proofs about their beliefs, Ano talaga ang pinagbabatayan nila tungkol sa Judgment Day and Resurrection? Malalaman natin mula sa kanila. Di ba? What do you think? Saan natin gagawin yung conference for heaven's sake? Well, madali naman imbitahin yan eh. Marami nga rin, kahit sa bangketa eh. Papaliwanag ng kanilang side eh. Siguro naman, papayag yan, no? Of course, kung meron tayong facilities na mas maganda. Pero I think, pwede na natin imbitahin dito sa ating conference room. Papayag na siguro yan. Hindi kaya magpaluan ng silya ang mga yun? Ewan ko, pero they're supposed to be sensible people, no? Mga preachers yan. They talk about love of fellow men, di ba? Brotherly relationships. Hindi naman siguro. Pero, kailangan kasing ma-realize nila na yung ating purpose talaga ay malaman kung ano yan ating sinusuri and research. I doubt if anything like that would happen. Kaya, malinaw na nalaman natin na para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan, dapat magtiga tayo o magsisi. Dapat ay
mag-confess tayo, mag-confess sa mga pare. At dapat ay mag-usaryo tayo ng taimtim na nagdarasal. Kapag araw naman ng Kwaresma, dapat ay magpenitensya tayo. At upang lalo tayo makatiyak na tayo panatawaran sa ating mga kasalanan, ay dapat ay tawagan natin si Virgin Mary. Bakit? Sapagkat siya ang mediatrix natin sa ating mga kasalanan para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Bagay na rin naman yung mga santo sa langit, mga banal, maaari din nating tawagan sila. Mamagitan o maging abogado natin. Subalit ang pinakamalakas na abogado natin ay si Virgin Mary sapagkat siya ay ina ng Diyos. You've heard the explanation of a representative from the Catholic Church, si Mr. Vivas. Mr. Vivas. I suppose we would like to listen also to the representative of the Protestant Church. So, pwede bang mapakinggan naman namin kayo, yung side ninyo? Sa mga tuwid, hindi na natin kailangan gumawa pa ng kung ano-ano. Ang mahalaga ay sumampalataya lamang tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Faith alone to Christ can save us from the condemnation because of our sins. Malinaw na sinasabi sa Biblia na ang sumampalataya kay Jesus ay maliligtas at magmamana ng buhay na walang hanggan. Hindi na natin kailangan gumawa pa ng kung ano-anong pagpapakahirap sa katawan o mamimpisal kung kani-kanino. Ang importante ay tanggapin natin si Jesus as our personal Savior. It is therefore imperative to accept Jesus, believe Him, and have faith in Him. Period. I rest my case, gentlemen. That's quite interesting. Thank you very much. Thank you. Thank you. Parehong interesting yung deliberation nila, no? Sa kanilang faith. The Catholics, the Protestant members. Palagay ko, it's time to listen to the representative of the Iglesia ni Cristo, no? Ready na kayo, brother? Maliwanag kung gayon ang sinabi ni Jesus na hindi sapat ang tumawag at sumampalataya lang sa Kanya. Ang kailangan, sundin natin ang kalooban ng Ama. Para tayo ay makapasok sa karanang langit at magtamo tayo ng kaligtasan. Ang kalooban ng Ama, pakinggan natin si Jesus. Ang sinabi ni Jesus ay, "Ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa akin ay maliligtas." Ang mga nakapasok kay Kristo, nakarating sa kawan. Ang kawan ay ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang sariling dugo. Anong halaga? Kapag ang isang tao ay nasakop ng dugo ni Kristo, maliban na sa dugo ni Kristo, ay walang kapatawaran ang kasalanan. Kaya tama po ang inyong ginagawa. Ipagpatuloy po ninyo ang inyong pagsusuri, lalo na po sa mga aral ng mga relihiyon. Tinitiyak ko po sa inyo na yan po ay inyong pakikinabangan. Oh, bakit? Magpapaalam lang po sana ako sa inyo. Oh, bakit? Saan ka pupunta? Dadalo po ako sa Bible study ng Iglesia ni Cristo. Kinukumbidahan po. Kumukumbida ka? Opo. Nasaan yung kumukumbida sa'yo? Nasa labas. Kasama mo ba? Huwag po kayo magagalit sa kanya. Nangungumbida na naman po siya eh. Ako magagalit. Tawagin mo. Pasensya na po kayo, attorney, kung hindi ko na ipagpaalam sa inyo si Tanya. Huwag po sana kayo magagalit. Anyway, isang oras lang naman po ang aming Bible study. Bakit naman ako magagalit kung kinukumbida nyo? Ang ibig ko lamang itanong, bakit naman si Talia lang ako kinukumbida nyo? Ano pong ibig niyo sabihin? Ako, wala ba akong karapatang makinig at tumaligtas din naman. Ay, kayo po. Kung gusto niyo sumama, pwede po. Dito po kayo, sumama kayo. Pero magtatanong mo ako. Oo, sige po. Sige, sama ako. Ito pwede po.
pong gustong magtanong ay malaya kayong makapagtanong. Sige po. Actually, I have two questions, but I'd like to concentrate on the first one. Tungkol po, sir, sa yung itinuturo niyo tungkol sa Judgment Day, no? Ang tawag ninyo yung paghuhukom at yung resurrection o pagkabuhay na maguli. Ang sabi po ninyo, tinuro ninyo na pagdating ng araw ng paghuhukom o Judgment Day, na siya ring resurrection ng mga nangamatay, bubuhayin ang mga nangamatay sa mampanig ng mundo. At upang sa gano'n ay tumanggap ng kung ano man, halimbawa punishment o reward, kagantihan, doon sa kanilang mga nagawa nung sila nabubuhay pa. My question is, paano po ba bubuhayin yung mga taong namatay? The ones who died, for example, na halimbawa ay namatay sa giyera na nagkapira-piraso ng mga katawan, hindi mo na malaman kung saan napunta yung mga bahagi ng mga katawan nila, or yung mga namatay na completely obliterated, halimbawa, o wala man lang trace, for example. Halimbawa, yung mga kinain ng mga pating, for example, na digest na yun, paano ho bubuhayin uli yun? Yun po ang tanong ko. Alam po ninyo, ang mga katanungang iyan ay hindi isang bagong bagay sapagkat yan po ay nasagupa na rin ni Apostol Pablo sa kanilang kapanahunan. Babasahin ko po ang kanyang naging sagot at ganito po ang ating mababasa. Dito po sa unang Korinto 15:35 hanggang 38. Ganito po ang paliwanag sa atin ng mga apostol. Datapwat, sasabihin ng iba, paanong muling bubuhayin ang mga patay? At anong anyo ng katawan ang iparirito nila? Ikaw na mangmang, ang inyong inihasik ay hindi binubuhay maliban na kung mamatay. At ang iyong inihasik ay hindi mo inihasik ang katawang lilitaw, kundi ang butil lamang na marahil ay trigo o isang bagay. Datapwat, ang Diyos ay nagbibigay ng katawan dito ayon sa kanyang minagaling, at sa bawat binhi ay ang sariling katawan. Dito po mapapansin natin na nagbigay ng pagtuturo at paghahalimbawa ang mga apostol. Ibinigay ni Apostol Pablo na katibayan na may pagkabuhay na mag-uli ay yung pananim. Magbigay po tayo ng isang halimbawa. Halimbawa ay pananim na mais. Nang dumating ang takdang gulang ng mais, ay pinutol mo. Nung putulin po ninyo, ano po ang nangyari? Namatay. Hindi ka pa nasiyan doon. Tinanggal mo pa ang puso sa puno. Pagkatapos tinalupan mo pa at pinausukan sa pugon. Anong tiyak na mangyayari? Tiyak na patay po yun. Pagkaraan nun ay inalis mo pa ang mga butil sa busal at ibinilad mo pa. Ibinaon mo pa, tinabunan na lupa. Ano po ang nangyari? Pagkaraan ng ilang araw, muling nabuhay. Ang mga pananim sa paligid natin, yan po ay matibay na katunayan na may pagkabuhay na mag-uli. Ipagtataka pa po ba natin kung iyong halaman na iyon, nanggaling sa pagkabulok, nanggaling sa pagkamatay, nabuhay na mag-uli, tao pa kaya ang hindi kayang buhayin ng Panginoon Diyos na mag-uli? Maliwanag po ba yun? Kumbinsido po ba kayo sa binasa nating talata na pinaliwanag ni Apostol Pablo? Sounds reasonable. At yan ho, babalita ko rin sa mga kasama ko na actually sila ho nagtanong sa akin yan. Pero yung second question ko, kasi yung sinasabi nyo tungkol sa bagay ng pagkabuhay na maguli, nakabata yan sa Bible, Opo. Teka hindi ho ba yung Bible,
isinulat lamang ng tao. Sabi nyo, yan ay nagmula sa Diyos. Kasi kung meron mang mga tao na sumusulat ng ilang bagay, halimbawa, libro, halimbawa, o artikulo sa mga magazine, or anywhere, meron hong byline yan, pinipirmahan nila yan. Halimbawa, reporter na ganito, sinasabi yung pangalan, librong ganito, sinasabi yung sumulat ng libro. Opo. Yan po bang Biblia makikita ko ba natin dyan? Yan ay pinirmahan ng Diyos. Marahil po ay kung hindi nyo pagdaramdam, marahil kayo man ay abogado rin. Halata ko ba? Ay, halata po sa inyong mga tanong. Oo. Ang totoo po, walang masama sa inyong tanong. Ang totoo, napakaganda ng inyong tanong. Kung ang pirma ng Diyos na hinahanap natin sa Biblia ay sulat kamay o signature, tiyak na wala tayong makikita dahil sa yung pirma po, iyan ay paraan ng tao para patunayan na siya ang may-ari o may akda nung isinulat na yun. Subalit alam natin na ang Panginoon Diyos po ay hindi tao at ang tao ay hindi Diyos. Kaya, huwag po nating hanapin na ang Diyos ay pumirma sa paraan ng tao. Ang pirma po ay patutuo ng pagkamay-ari. Ano po ba ang pirma ng Panginoon Diyos? O patutuo niya sa kanyang mga salita? Basahin po natin ang paliwanag mismo ng ating Panginoong Jesucristo dito po sa Juan 17, ang talata po naman ay 17. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Ano po ang pinaka-pirma o garantiya ng Panginoon Diyos? Yung pangyayari. Ano po ang katunayan? Ang sabi ng Biblia, ang salita ng Diyos ay katotohanan. Ano po bang ibig sabihin ng salita ng Diyos ay katotohanan? Bayaan po natin Biblia ang magpaliwanag. Dito po sa Isaias 46, ang talata po naman ay 11. Ito po, na tumatawag ng ibong mandaragit mula sa silanganan ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. Oo, aking sinalita, akin namang papangyayarihin, aking pinanukala, akin namang gagawin. Ano pong ibig sabihin na ang salita ng Diyos ay katotohanan? May kalakip na pangyayari. Pag wala pong kalakip na pangyayari, pag wala pong katuparan, hindi totoo na salita ng Panginoon Diyos. Bakit? Ang garantiya ng Panginoon Diyos, ang pinakapirma, pinakalagda ng Panginoon Diyos, yung pangyayari. Ganun po yan. Kaya, dahil po diyan, ang Panginoon Diyos ay nagsalita nung unang siglo, magkakaroon ng digmaan, natupad. Unang digmaan pambuong sanlibutan, nasulat sa Biblia, naganap noong 1914. Ikalawang digmaan pambuong sanlibutan, nasulat din po sa Biblia, naganap noong 1939. Sinabi po ng Panginoon Diyos, magkakagutom at lilindol sa iba't ibang mga dako, tayo po ang buhay na saksi. Naganap po yan. Nagkaroon ng katuparan. Ano lang po ang pinatutunayan sa atin ng mga pangyayaring yan? Totoo ang salita ng Panginoon Diyos. Kaya, ang pinakakatunayan na totoo ang salita ng Panginoon Diyos, huwag po nating hanapin yung pirma na nalalaman ng tao. Ang tingnan natin, natupad po ba? Kung natupad, totoo po na iyan ay mga salita ng Panginoon Diyos na walang makapipigil at iyan din po ang hamon ng Panginoon Diyos. Ako'y gagawa. Sino ang pipigil? Ito po ang pirma ng Diyos sa kanyang mga salita. Palagay ko, I have acquired enough knowledge about this whole thing. And I can present my case before the court of God successfully and win an acquittal from my sins.
That sounds interesting. Baka gusto mong i-share sa amin, Panyero, yung natutunan mo yan. Yeah, you sound so confident about it. Yeah, sure. Oh, kasi ganito yun eh. Ang batas ng Diyos eh, kahawig din ang batas ng tao eh. Ano ba yung batas ng Diyos? Ang sabi, hindi pwedeng panagutan ng ibang tao yung kasalanan ng ibang tao. Di ba? Ikaw si Pedro, hindi mo pwedeng panagutan yung kasalanan ni Juan. Eh, tama Diba? lang. Ang kasalanan ng ama, hindi pwedeng panagutan ng anak. At yung anak, hindi rin pwede na akuin ng kanyang ama ang kanyang kasalanan. Yeah, Diba? yeah. Stands to reason. Yung kasamaan mo, sarili mo yun. Diba? Yung kabutihan mo, sarili mo yun. Eh, ibig sabihin, hindi pwede na labagin ang batas ng katarungan. Kung sinong nagkasala, siyang dapat na parusahan. Eh, hindi ba ganoon din ang batas ng tao? No? Because in all actuality, no, alam natin lahat ito, na all human laws are derived from divine laws. Diba? Oh, so anong relation ito sa salvation nyo, sa hukuman ng Diyos? Kasi, lahat halos ng tagapagturo ng ibang reliyon, sinasabi nila, no? Na tinubos ni Kristo ang kasalanan ng mga tao. Lahat ng tao tinubos ni Kristo eh. Mali yun eh. Bakit niya tutubusin? Bakit niya pananagutan yung kasalanan ng ibang tao? Eh, hindi naman siya ang gumawa ng kasalanan, di ba? Ang lalong mali rito, kung si Kristo mismo gusto niyang gawin yun, gusto niyang tubusin ang mga tao, pero hindi niya magawa dahil hindi malalabag ang batas ng Diyos. Lalong mali, yung sinasabi ng ibang mga tagapagturo na kumuha tayo ng ibang tagapamagitan. Isang, halimbawa, mediatrix, para ipamagitan tayo, para maging mediator, halimbawa. No? Mali yun eh. Hindi gagawin ni Kristo yun. Hindi lalabagin ni Kristo yung kautusan ng Diyos. Yung batas ukol sa kasalanan. Sapagkat, look, sinabi ni Kristo, ako'y naparito, sinabi nila, tinuro sa akin yan, sinabi ni Kristo, ako'y naparito sa daigdig nito para tuparin ang kautusan at hindi upang labagin. Teka, lumalabo yata. Hindi ba universally accepted na si Jesus ang Savior na ipinadala ng, ibinigay ng Diyos, God the Father, na manunubos ng mga makasalanan? Yun din yung alam. Oo, pero lalabagin ba ni Kristo ang kautusan o ang batas ng Diyos ukol sa kasalanan? Na yung taong nagkasala na hindi naman niya kaano-ano, hindi niya katawan, hindi niya, tubusin niya, nilalabag niya ang batas ng Diyos. Sapagkat sabi ng Diyos, ang taong nagkasala, ang siyang dapat na parusahan. See? That's the whole point. So, think about it. Ang kayang bayaran lamang ni Kristo ay ang kanyang sariling kasalanan. Pero, alam natin na si Kristo ay banal at walang kasalanan, di ba? Ano ngayon ang binayaran ni Kristo at sino yung tinubos niya nung siya'y namatay sa krus? Sapul. That's it. Ano nga? Ano ang ginawa ni Kristo o ng Diyos upang sa gayon mabayaran ni Kristo ang kasalanan ng ibang tao? Paano? Ano ang naging plano? Ano naging katarungan, halimbawa? Para magampanan niya ito. Ano? Ano nga? Ano, Panyero? Pinapatay mo naman kami sa suspense eh. Ganito yan. I wish I could explain this as beautifully as the ministers of the Iglesia ni Cristo. No? Pero ganito eh. Ganito ang sinabi nila sa akin eh. Binasa nila sa akin yung Ephesians 2:12-16. Ang nakalagay doon, yung paglikha ni Kristo ng isang taong bago. Ano ba yung taong bago? Ang komposisyon nito, merong ulo at merong katawan. Yung ulo, si Kristo. Yung katawan, tayong mga tao na sumasama kay Kristo. Sa makatwid, doon din naman sa Colossians yata yun, 1:18, sinasabi na yung katawang yun ang iglesia. Iglesia ni Kristo. Sa makatwid, lahat ng taong nagkasala ngayon, naaanib sa katawan o iglesia ni Kristo, magiging bahagi ni Kristo, pwede nang panagutan ni Kristo. Sapagkat katawan niya haharap siya ngayon sa hukuman ng Diyos para panagutan yung kanyang sariling katawan na nagkasala. Dito sa puntong ito, merong keber na panagutan tayo ni Kristo. Maliligtas ka na ni Kristo, matutubos ka na ni Kristo, sapagkat bahagi ka na ng katawan ni Kristo. Labas sa katawan ni Kristo o ni iglesia ni Kristo, walang kaligtasan. Hindi kanya pwedeng panagutan. Which is just right, hindi ba? May katarungan ito. So, do you get the point? Di ba?
Tama, di ba? Isipin mo na lang, kuya. Lawyer ka. And yet you let these people deceive you. Bakit ka nag-iglesia ni Cristo? Yung salitang deceive medyo mabigat yan. I don't normally take these things from somebody who's younger than me, no? Pero sinabi mo, dinaya nila ako. Medyo mahirap tanggapin yan Dahil nakinig ako sa aral nila. Tama naman. Nakumbirti ako. Kaya ako nag-iglesia ni Cristo. Kaya huwag mo sasabing dinisib ako, dinaya nila ako. Inilipat nila ako mula sa mali. Inilagay nila ako sa tama. Hindi magandang bagay yun. Nakita mo na kung ano-ano nang pinasok sa kukote mo. At tinanggap mong mali ang kinagis na nating reliyon na minana pa natin sa ating mga magulang. At talagang tama, yung kay Manalo, na hindi nakapag-aral at walang degree. Lawyer ka, at ang balita ko pa dati lang yatang... Palagay na natin kung ano man lang siya. Pero ikaw mismo, naniniwala ka sa mga apostol. Sinasabi mo, mga apostol, tama ang mga aral nila, galing kay Kristo ang aral nila. Pero hindi mo pa naalala, yung mga apostol hindi rin nakapag-aral yan. Karamihan nga sa kanila, mga mangingisda lamang, anak ng, ordinaryong mga tao. At saka wag na yung mga apostol, tingnan mo na lamang si Kristo. Si Kristo ay anak ng isang anluwage. Malalim yung karpintero, sabihin na lang natin, hindi rin nakapag-aral si Kristo. Pero ikaw mismo, si Kristo pininiwala mo Diyos. Doesn't that go against your logic? Masyado kang pilosopo. Lahat na lang dinadaan mo sa pagkaabogado. Ngayon, sabi mo, Mangmang, kapatid na Felix Manalo, hindi nakapag-aral. Palagay ng iba, illiterate. Pero yung Felix Manalo yan, na siyang nanguna sa pangangaral ng mga aral ng Iglesia ni Cristo, yan ay nire-respeto, hinahangaan, ginagalang. At saka ang Iglesia ni Cristo na kanyang pinangungunahan dito sa Pilipinas, nakarating na hindi lamang sa ibang mga panig ng mundo, in more than 60 countries all over the world. Ngayon, ano masasabi mo riyan? This church, nakatalatag na sa buong mundo halos. Kaya, this is the work of somebody more powerful than all of us. Because I'm gonna tell you this, nobody can impede the progress of this church. Dahil ang nasa likod ng lahat ng gawain ito, hindi lamang ordinaryong tao, kundi the Almighty God na sinasamba natin lahat.